Good morning mga ka-garden! Busy din po ba kayo tulad ko dahil meron pa tayong ibang trabaho? Pero syempre, kailangan pa rin nating mag-garden. Today ay i-share ko sa inyo yung isa pang way or paraan na ginagawa ko para sa aking organic garden preparation. Kung makikita nyo, need na po nating i-prepare itong garden na to kasi magtatanim na po tayo ulit ng ating mga pechay, mustasa at okra. Yung paraan ng garden preparation na tinutukoy ko ay iyong no-dig method. At yun po yung pag-uusapan natin today. Nag-grass cutter dito recently kaya pinaipod ko po lahat ng mga grass clippings at yung mga natuyong dahon dahil ito po yung itatambak natin doon sa ating mga garden na ating ipiprepare. Hindi pa po totally composted itong mga to kasi nakikita nyo naman na halos sariwa pa yung ibang part. Green pa po sila. Pero itong mga to ay ilalagay na natin doon sa ating garden at after 2 weeks to 1 month po ay pwede na rin po natin itong taniman. Sobrang na-chop po kasi yung mga damo kaya mabilis na lang din po ma-decompose itong mga to kapag ilalagay po natin sila doon sa ating garden. At dahil no-dig po yung gagawin natin dito ay iiwasan po natin na ma-break up, ma-lift or ma-turn yung ating soil. Kaya ang gagawin lamang po natin ay ilalagay natin itong mga grass clippings at yung mga tuyong dahon dito po sa ibabaw ng ating garden. Kahit wag na po natin tanggalin yung mga damo dahil tatabunan po natin sila and eventually po ay mamamatay din po yung mga damo sa ilalim. Tuloy-tuloy lamang po natin gawin ito hanggang matabunan po lahat ng area na ating piniprepare. At para mas mabilis po ang pag-decompose ditong ating nilagay na mga grass clippings at yung dahon ay lalagyan po natin ng manipis na lupa dito sa ibabaw. Ayan po, maglalagay tayo ng lupa para hindi po tayo maghihintay ng sobrang tagal bago po ma-decompose yung ating nilagay na mga grass clippings dito sa ating garden. Ano-ano nga po ba yung mga advantages ng no-dig method? Ang pinaka-main na advantage po nito ay napipreserve po yung soil structure, kaya yung overall health ng lupa ay nag-improve. Isa pa sa mga advantages ay mas kakaunti po yung mga weed na tutubo dito sa ating garden. Pangalawa po ay mas magiging healthier yung ating soil. So kung healthy yung soil, mas healthy yung kanyang ecosystem. At kapag mas healthy po yung ecosystem niya, nakakapag-prevent po siya ng mga plant diseases at saka yung mga re-repel niya po yung mga pest. At dahil hindi na po natin ginambala yung soil, nakakapag-promote din po ito ng microorganism doon sa ating soil. At isa pa yung katulad ng sinabi ko kanina, dahil sa minimal disturbance, na-maintain pa rin po natin yung soil structure or yung soil life. At kapag ginawa din po natin yung no-dig ay hindi po mapapadalas yung ating pag-water dahil nakakapag-preserve o retain din po ito ng moisture dito sa ating lupa. At yung pinakagusto ko nga is yung nakakapag-save po ako ng time and energy sa pag-garden kapag ginagawa ko yung no-dig method. Pagkatapos po nating ilagay yung ating mga grass clippings at yung mga tuyong dahon dito sa ating garden na piniprepare, ay tatabunan nga po natin ng kaunting lupa dito sa ibabaw para mas mapabilis po yung proseso ng pagde-decompose nitong ating mga grass clippings. Usually, ang nilalagay na ng mga tao sa no-dig ay yung mga na-compose na po ng mga materials. Pero sa akin po kasi ay wala na akong oras na mag-compose man itong mga grass clippings na inipon namin. So, diretso ko na pong nilalagay dito sa garden. And then, yun nga, pinapabilis ko na lang po yung decomposition. Maraming salamat po sa panonood ng ating video and kung sa tingin nyo po ay useful din po ito sa ating mga kagayang gardeners ay i-share nyo na lang din po sa iba. Maraming salamat po and happy gardening everyone!